Hi guys! Welcome back to my channel. Yes, it's me again, Melay. So for today's video guys, i-share ko sa inyo yung mga tips para maiwasan yung sputum sa medical exam guys. Especially yung nag-a-apply ng K1 visa at mag-a-abroad guys. Trabaho abroad. Disclaimer lang, hindi po ako medical expert. I'm just sharing my experience guys para ma-aware kayo or maiwasan yung sputum sa medical exam. Pero bago yan, kung bago ka lang dito sa channel ko, please don't forget to like, subscribe, and i-hit mo na din yung bell notification din sa baba guys para updated kayo sa mga videos ko pang gagawin. So yun na nga guys, yung video na to ay para ibigay sa inyo yung mga tips kung paano natin maiwasan yung pagka-sputum natin sa medical exam natin guys. Maiwasan natin yung pag-unfit sa medical natin guys kung nagtatrabaho ka abroad. Kung balak mong magtrabaho abroad. Unang-una mong gagawin guys is mag-water therapy ka or water with lemon. Kung hindi mo naman kayang inumin yung water with lemon kasi medyo mapait yun, medyo may lasa siya. Kung hindi mo naman kaya yon, go to water therapy guys. Tubig-tubig ka lang, araw-araw, minuto. Okay? And then, the second is enough sleep. So, kailangan natin ng enough sleep guys. Iwasan nyo munang magpuyat bago yung medical ninyo. Or, for example, your medical ninyo is next week or let's say next month yung medical ninyo. So, alam nyo na nga next month yung medical ninyo. Kailangan nyo munang mag-water therapy or water with lemon. Iwasan muna natin yung mga unhealthy drinks guys like soft drinks, juices. Iwasan muna natin yun guys. And kailangan natin ng enough sleep. Kailangan muna nating matulog ng maayos guys. 8 hours a day or more than that. So yes guys, enough sleep. And third is drinking turmeric tea or ginger tea. Napakaganda guys, or eto napakalaking tulong to sa inyo kapag magme-medical kayo guys. Kailangan nyo ng turmeric tea. Ang raming benefits na makukuha ang katawan nyo dito. So iwasan nyo muna yung coffee. Ipalit nyo muna yung turmeric tea or ginger tea. Yun yung gagawin nyo guys. Napakalaking tulong ito sa medical exam ninyo. And the fourth is every morning sa pagising ko guys, yung wala pang laman yung tiyan ko, hindi pa ako nakainom ng ibang tubig, wala pa talaga, ito pa talaga yung gagawin ko guys. Drinking 1 glass of water with apple cider guys. Yes, apple cider vinegar. So, iniinom ko yun bago ako kumain or bago ako uminom ng tubig or anything. Inuuna ko muna tong 1 glass of apple cider vinegar guys. 2 spoon of apple vinegar cider. So, inumin mo yon na empty yung tiyan mo guys. So, pang-5 is, kailangan natin to na mayroon tayong vitamin C guys para iwas sakit. Yes, uminom ka ng vitamin C. Yan talaga ang napaka-importante. Yung may vitamin C kang iniinom palagi. So, pang-6 naman guys is suob. Suob, tuob, or steam. Yun yung tawag nila dito guys. Ang gagawin nyo guys is kumuha kayo ng mainit na tubig sa isang palanggana. So, tapos, yung pinakuluang mainit na tubig, yun yung gagawin nyo guys ha. At saka, lagyan nyo ng isang kutsarang asin. Tapos, lagyan nyo ng Vicks, like half tablespoon, o half teaspoon, yung teaspoon of Vicks guys. So, lagay mo doon at lagyan mo din ng 3 to 4 drops ng Pau de Arco. Yes, meron naman siguro to sa lahat, no? Diba? Kung wala naman yung Vicks, enough na yun guys. And then, magsuob kayo or tabunan nyo yung katawan nyo guys. No? Talagang walang makakapasok na hangin sa loob. 10 to 15 minutes or 20 minutes. Hanggang anong time yung kaya mong gawin dito doon guys sa loob. Kasi, ang mararamdaman mo niyan is napakaanghang. Pero napakasarap sa feeling. Yung parang talagang mag-inhale, exhale ka doon sa loob guys. Talagang malilinis yung malilinis yung lungs mo dyan. So, big help yan, lalo na sa mga K1 visa na talagang ang focus ng St. Luke's
is yung x-ray natin, guys. Maraming mga healthy, akala nila healthy sila pero na-sputum sila, guys, dahil nga yun, unprepared sila, hindi nila piniprepare yung mga sarili nila. So, kailangan talaga kapag tayo ay pupunta or talaga mag-undergo ng medical exam, kailangan natin i-prepare yung sarili natin. Kahit alam nating healthy tayo, kahit alam nating hindi po dapat tayo magkampante. Kasi hindi naman sa lahat ng panahon, okay nga yung katawan natin. Palagi tayong, surrounding natin is mausok or bad, yun, marami tayong nasasalamuha na hindi natin alam na meron pala rin silang sakit, 'di ba? So kailangan din nating alagaan yung sarili natin bago yung medical exam. Not just bago yung medical exam, alagaan dapat talaga natin yung katawan natin para iwas sakit. And then guys, bago kayo mag-medical, yung 'di ba, maraming nagsasabi na kapag mag-medical ka is you need to drink some sterilized milk or gatas, alpine, gano'n, 'di ba? Yun talaga yung naririnig ko kasi dati nung nag-a-abroad ako, guys, yun talaga yung sinasabi nila na kailangan mo daw uminom ng alpine bago ka mag-medical, kumuha ng x-ray mo. Pero very wrong pala siya, guys. Siguro maraming naging okay naman habang iniinom yun. Siguro na timing lang talaga yun that time, pero maraming din nag-iinom o umiinom ng alpine, guys, na sputum or na unfit sila dahil nga may nakita sa kanilang may nakitang mga shadow doon sa x-ray nila. Hindi nila alam, baka yung mga puti na yun is sa gatas yun galing. So yes, sabi nga nung bago kasi ako nagpa-medical, guys, advice sa doktor, sabi ko, gusto kong kasi may ubo ako, gusto kong maging clear yung x-ray ko. So kailangan kong maiwasan mawala yung ubo ko. Sabi niya sa akin is huwag ka lang uminom ng alpine or sterilized milk before ka mag-medical, kasi yung may possibility kasi yun na yung gatas is maiiwan dito sa lungs natin. So akala nila is may something na sa baga natin, guys, pero yun pala yung ininom natin na gatas. So instead na guys, drinking distilled milk or sterilized milk, guys, or iba kahit anong gatas yan, inuman mo na lang ng guys, water, tubig bago ka pumasok sa bago ka pumasok sa x-ray room. Uminom ka ng tubig para lahat ng nakain mo or nabara dyan sa lalamunan mo or sa baga mo is na-flow because sa pag-inom ng gatas. So yun ay pag-inom ng tubig. So inom ka talaga ng tubig every time, every minute, inom ka ng tubig. Yan talaga yung napakalaking tulong para malinis talaga. Especially sa guys, ang napaka-stricto nila, especially sa K1 visa, sa medical, guys, napaka-stricto nila sa guys, pagdating sa baga. Konting shadow lang na makikita nila dyan sa baga mo. Talagang sputum ka agad. And sputum, it takes 2 months bago ka magka-visa or more than that, guys. So, kailangan yung alagaan yung sarili nyo bago kayo mag-medical. Sa naman, guys, sa working abroad naman is depende yun, guys. Depende yun kung kailangan kung i-advise sa doktor ninyo kung magpa-fasting kayo. Pero kung K1 visa kayo, you don't need mag-fasting, guys. Hindi nyo naman kailangan mag-fasting. Kailangan nyo nang kumain. Pero wag naman sana yung kumain ng heavy meal or what's that. As long as may may laman lang yung tiyan nyo. Or uminom kayo ng tea before kayo umalis. Kung saan man kayo galing. Before kayo umalis, bago kayo pumasok dun sa St. Luke's, kailangan nakainom na kayo. Or may laman lang yung tiyan nyo para hindi kayo dehydrated. Pag kukunan kayo ng guys, kukunan kayo ng dugo.
yes, ang kukunan kayo ng dugo doon kapag dehydrated kayo kasi nga 'di ba kinakabahan tayo or ganun. So kailangan talaga nating hindi maging dehydrated. Kasi dalawang variants yung kailangan nilang dugo sa atin, guys. At kung yung nurse walang nakikitang nerves, guys, yung ugat-ugat sa kamay natin, talagang papaalisin ka nila muna, palabasin ka muna, pakakainin ka muna, tapos babalik ka dun sa kanila. So, hindi naman natin gustong ma-delayed yung medical exam natin, guys, di ba? So, make it sure na bago ka umalis sa hotel or kung saan ka man galing, make it sure na nakainom ka ng maraming tubig at may laman yung tiyan mo. Pwede naman hindi kumain ng agahan. Yes, pwede yun. Pwede hindi kumain ng agahan. Kasi mas mabilis ka lang naman doon sa loob. Hindi katulad sa yung magtatrabaho ka abroad. Talagang whole day ka doon. Kailangan mo talaga ng ano. Pero in my experience before, na nagme-medical ako sa, ano guys, yung nagtatrabaho ako abroad, talagang hindi ka pwedeng kumain. Hindi pwedeng kumain. Hindi nila advisable na kakain ka. Pero sa K1 visa, wala pong fasting. Wala pong fasting yun. Iba yung sa abroad, may fasting talaga yun. Hindi ka kakain. Tapos, matapos yun, isang araw yun. Pero sa K1 visa, ilang oras lang, guys. Hindi sila pareho ng mga ano, ng mga kinukuha. Iba yung medical exam sa abroad at iba yung medical exam sa K1 visa, guys. Pero the same silang nagkaroon ng ano, merong x-ray at saka kukuha ng dugo. So, yun yung pinaka-importante sa ano, guys, sa K1 visa is ang x-ray, guys, at saka dugo. Sa ano naman, sa medical, sa for abroad, is marami, guys, marami kang kunin, maraming i-examine sa'yo. Especially yung sa dugo, sa kahit marami, guys, as in marami talaga kapag medical for abroad, iba sa medical for K1 visa. So kailangan yung maging ready. So yun ha, yung pag-fasting is different sa visa abroad or visa na mag-working abroad, guys, at sa visa for K1 visa. Iba yun. Ang K1 visa hindi na kailangan mag-fasting, pero wag kang kumain ng maraming mga pagkain. Kumain ka lang ng enough food or uminom ka lang ng tea, enough yun, at uminom ka ng tubig. Sa pagpa-file naman ng K1, pagpa-file naman ng ano, guys, saka yung sa working visa abroad, doon magpa-fasting ka hanggang 12 noon ka lang, 12 midnight ka lang pwedeng kumain. Pero in my case, in that time is kumain ako before kami pumunta doon kasi alam ko talagang magugutom ka hanggang for the whole day, guys. For the whole day mong ano, mag-medical doon. So, yun lang, guys. Sana nakatulong ako. Please don't forget to like, subscribe, and i-hit mo na din yung bell notifications sa baba para updated kayo sa mga videos ko pang gagawin, guys. Bye-bye!